So sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-setup ng mga China phones this year 2026. Kung paano mag-install ng mga applications, paano mag-install ng Google Play, at yung mga iba pang kailangan natin na install dito sa mga China phones. So bago ang lahat, marami akong recommendation na phone this year 2026. Like itong model nga natin na Honor Win RT, yung battery nito nasa 10,000 mAh capacity ng battery, naka-Snapdragon 8 Elite at yung presyo nito nasa 26,000 lang. At marami akong mga recommendation na phone sa inyo like yung mga OnePlus A6, 60, tsaka yung OnePlus Turbo 6. So sobrang dami talaga, yung link ilalagay ko sa description at makikita nyo yung ibang recommendation natin dyan sa screen nyo. So click nyo lang yan. Sa mga global phones naman, meron tayong mga Poco M8 Pro, Poco M8 Ultra. So yung mga presyo niyan lumalaban talaga at nagdagdag na rin ako mga ibang link dyan. So check nyo na lang kung anong magugustuhan yung phone. So balik tayo dito, kapag binuksan nyo yung mga phones nyo na China phones, ito yung makikita nyo. Actually sa mga ibang brand, halos magkapareho lang talaga ng pag-setup. So kahit anong brand, yung tutorial na to gumagana. At yung iba kasi medyo may pagkaiba dito sa screen nila. So dito sa mga China phones na mga OnePlus, Honor at yung ibang brand, ganito talaga yung pisa nila. Pipili tayo ng language. I-set natin sa English. Yung sa ibang brand naman, merong nakalagay dito na kiklik mo siya para makaselect tayo ng language na English. So dito talagang nakalagay na. Kung matatandaan ko yung mga icon na phones, meron silang nakalagay dito parang Chinese siya. Pipitin mo lang siya at makita mo na yung language na English, mag-scroll ka lang. So kapag naka-English na siya, continue lang natin. So dito kasi sa Honor Win, meron na siyang region. So yung ibang phone walang nakalagay na region. Pero pipiliin natin dito syempre Philippines. Yan, mga agreement, ay ano nyo lang yan. SIM card, kukonect naman sa network, kailangan nyong mag-connect. Kapag na-connect niya kayo, continue nyo lang. Then sa mga ibang phone may lumalabas na ganito na kailangan ng ID. Actually pwede mong i-skip yan, may nakalagay na no account. Basahin nyo lang kung saan nakatutok talaga yon. So, pilitin lang natin yung no account na yan. Then, gusto mong gumawa ng ID, pwede rin, pero hindi ako gagawa ng ID. At makikita mo rin dito na pwede mong i-set up later. Yan. Sa mga phone na ganito, talagang may lumalabas na ganyan, basahin nyo lang kung saan nakatutok yung setup later, mga ganun. So, gawin natin no thanks. Kung gusto mo lagyan ng fingerprint, mga face recognition, pwede na, pero mamaya na yan. Then, continue lang natin itong mga to. Yan, mga media service. Set up new device, AI button. Actually, may AI button tayo dito sa Honor Win RT. Pero continue lang natin yan. Later na itong mga to. Yan. Yun. System navigation. Kung gusto nyong gesture, so yung mga button na 3 keys. Yan. Ako 3 keys ako eh. So, yan. Okay na siya. So, na-try nyo na. Ang pinaka-problematic lang talaga dito, yung pag-setup ng English o yung language natin. Kapag unang-una, lalo-lalo na sa mga iPhones, hindi nyo talaga makikita yung English na yon. So, click nyo sa taas. Merong Chinese doon kung hindi nyo maintindihan. Click nyo lang yon, tapos hanapin yung English. Ganun lang siya. So, yan. Na-setup na. So, ngayon, na-setup na natin. Ngayon, wala siyang Google Play. Ang Google Play ng mga ibang China phones, nandito sa app market. So, agree nyo lang yan. At makikita nyo na kung may enable nyo na yung Google Market natin o Google Play natin. So, i-update nyo lang to kapag merong update now. So, mag-search lang tayo ng Google Play dito sa app market niya. So, dito sa keyboard niya, kapag nakaganito siya, yan, parang sinauna, no? Pipindot nyo lang yung ganito, yung ganitong sign na Chinese. So, pagka pindot natin, babalik na siya sa ganyan. Then, dito, dito pala, yan. May ganyan na siya, magiging QWERTY na siya. Pero hindi ko nagugustuhan yung keyboard na to kasi may mga lumalabas ng mga Chinese dyan o nag-auto correction siya. Papalitan natin mamaya. So, search lang natin dito yung Google Play Store. Yan, pagka search niya, may makikita nyo na kayo dito na Google Play. Actually, nandito na talaga to eh. Enable nyo lang, update. Then, kapag na-update nyo na, download nyo lang, open nyo lang, may lalabas dito na enable. Yung ibang phone o yung ibang mga China phones, hindi lalabas yung ganitong enable niya. So, ito, Google Play, you need to enable the Google Play. So, yun. Pupunta ka sa Google Play, sign in ka. Ngayon, merong something went wrong. Actually, sa mga OnePlus o iQOO, lumalabas yung something went wrong nila. At enable mo lang yung Google Play Services. So, pumunta kayo sa settings, hanapin nyo yung Google Play Services. Yan, Google Play Services, nakalagay niya. Click nyo lang yan. Then, i-activate nyo lang yung Google Play Services nyo. So, magiging okay na yung Google Play Store natin. So, balik tayo sa Google Play Store. Yan, allowed. So, sign in lang tayo.
Okay, naka-sign in na tayo, nilagay ko na yung account natin, next nyo lang, at meron na tayong Play Store. So, ganito, yung mga ibang phones wala sa app market o yung mga market ng mga China phones nyo, yung mga iQOO, yung mga OnePlus, at kung ano pa yung mga China phones, minsan wala sa app market, hindi nyo talaga ma-search yung Google Play Store. Ang gagawin nyo ay manual nyong i-activate yung Google Play Store nyo. So, paano gawin yun? Pumunta kayo dito sa icon na to, yan, internet. Tapos, dito sa internet kasi dahil wala pa tayong Google Chrome, Chinese pa siya. Ngayon, tatype natin is google.com. Then, search natin Play Store APK. .apk, mga ganon. So, dito sa APK Pure, download lang natin yung Google Play Store nila. Yan, may mga version na yan. Tapos ito, may nakalagay na pass download. Dito kasi applications niya, dito kayo sa baba, download APK. Then, pagka-download natin, install lang natin. At dahil meron na akong Play Store dito, hindi ko na siya in-install, okay na yon. Kapag hindi pa rin gumagana, pumunta lang kayo sa settings nyo, type nyo lang is Google Play Services, i-activate nyo lang yan para gumana yung Play Store nyo. Then, dahil meron tayong Play Store at nakalagay na yung ID natin, pwede na tayong mag-search ng mga games at kung ano-ano pa. Ang unang ginagawa ko o dina-download ko yung Gboard. So, ito kasi yung magandang keyboard dito na hindi Chinese. Install lang natin. Mabilis lang naman to eh. So, pagka-install, enable settings lang. Then, Gboard. Yan. Pwede mo na lang alisin itong mga Chinese na to. So, magiging Gboard na siya. Then, yung preference natin, yan. Ako, number and row. Nilalagay ko yan. Back tayo. Then, yung mga language. So, yan. Okay na yan. Pero ako, yung correction, auto-correction, inaalis ko. Kahit anong phone, kahit na China phones o global phones, ginagawa ko talaga yan. Yung mga suggested, hindi ko nilalagay talaga. Pero kung gumagana naman sa inyo, pwedeng-pwede naman. So, okay na yung keyboard natin. Wala na mga Chinese, parang mga global na siya. Pagkatapos ko nakapag-download ng Gboard, ang ginagawa ko, in-install ko yung mga Chinese na applications. Parang maging clean siya o parang global version na siya. So, uninstall lang natin to, isa-isa. Mga Chinese na nakikita nyo dito, lahat yan pwede natin alisin. At lahat yan matanggal naman, hindi natin makikita kung saan. So, install natin lahat yan. Sobrang dami nito. So, alisin muna natin to, balik tayo kapag natapos na. So, natanggalin natin yung mga application ng Chinese, nakapag-Gboard na tayo, naka-install na tayo ng Google Play. Ngayon, yung mga notifications, minsan delay sa Facebook Messenger, Viber, at kung ano-ano pa. Ito yung gagawin natin. So, i-download muna natin to. Minsan kasi may mga delay tayo sa mga applications ng ganito sa mga China phones. So, hold lang natin. Pagka-hold, app info. Tayo sa app info. Then, notifications. Tapos, i-allowed lang natin yung notifications natin. Actually, ganoon lang siya kadali. So, may mga permission pa yan. Yung mga ibang phone, pwede mong i-lock dito sa recent apps natin. Yan, i-lock natin yan. At para makareceive tayo ng mga notifications kapag nade-delay. Pero yung ibang phone kasi nasa startup siya, dito wala tayong startup sa Honor Win RT. Pero kung meron man sa mga China phones na hawak nyo, ilagay nyo sa startup, then i-activate nyo yung mga applications, so yung mga Viber, Messenger na ginagamit nyo parate para pumasok yung mga notifications natin o yung mga message natin. So, ganun lang siya kadali. At kung may katanungan kayo, di ko nasabi sa video ito, pwede kayong mag-comment dyan kung ano yung mga tanong nyo, sasagutin natin yan. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe kasi marami pa tayong mga ilalabas na phone. Sobrang dami talaga at i-review ko rin sa inyo yung Honor Win RT natin. At meron pa tayong parating na Redmi Turbo 5. Sobrang dami talaga, may mga global version pa yan. So, I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So, once again, ako po si Paul.